Hallelujah. Purihin po ang ating Panginoon. Mapagpalang umaga po sa bawat isa. Pagpalang umaga po muli sa bawat isa. Purihin po ang ating Panginoon. Andito po tayo muli sa ating morning devotion. Hallelujah. Bago nga po tayo mag-umpisa sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos, ay tayo nga po muna ay magbigay awit papuri sa ating Panginoon na may buong puso po, na may pasasalamat at kagalakan sa ating Diyos na buhay. Hallelujah. Hallelujah. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Minsan pa nga po, hallelujah. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. They are new every morning. Hallelujah. Hallelujah. Glory. And new every morning, great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Magpasalamat po tayo sa ating Diyos. Hallelujah. Glory. Hallelujah. Amen. Salamat sa Diyos. Hallelujah. Glory. Minahal sa kabila ng pagkukulang, katapatan niya'y aming papupurihan. Siyang Diyos noon, ngayon at kailanman. Salamat sa Diyos at ako'y natagpuan. Hallelujah. Yes, Lord. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Salamat sa inyong walang hanggang pagmamahal, O Diyos. Sa kabila ng kami hindi karapat-dapat, patuloy niyo po kaming minamahal, Panginoon. Hallelujah. Glory. Hallelujah. Minsan pa po, salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos at ako'y natagpuan. Minahal sa kabila ng pagkukulang, katapatan niya'y aking papupurihan. Siyang Diyos noon, ngayon at kailanman. Salamat sa Diyos at ako'y natagpuan. Minahal sa kabila ng pagkukulang, katapatan niya'y aming papupurihan. Siyang Diyos noon, ngayon at kailanman. Sa huli pong pagkakataon, salamat sa Diyos at ako'y natagpuan.
minahal sa kabila ng pagkukulang. Katapatan niya'y aming papupurihan. Siya ang Diyos noon, ngayon at kailanman. Siya ang Diyos noon, ngayon at kailanman. Declare natin ito, mga kapatid. Siya ang Diyos noon, ngayon at kailanman. Hallelujah. Salamat, O Diyos, sa walang hanggan yung pag-ibig sa amin, O God. Sa kabila ng hindi kami nagiging karapat-dapat, sa kabila ng aming pagkukulang sa inyo. Pero yung pagmamahal nyo, yung katapatan nyo po ay laging nariyan sa amin, Panginoon. Hallelujah. Oh, hallelujah. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Glory to you, Jesus. Tunay po kayo yung Diyos na tapat na aming pinaglilingkuran. Hallelujah. Kayo yung Diyos na mapagmahal na aming pinaglilingkuran, O God. Hallelujah. Glory. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat, Holy Spirit. Hallelujah. Pinapupurihan po namin kayo, dinadakil at pinasasalamatan, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Dahil kayo po yung Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga hari, at Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kayo po yung Diyos noon, ngayon, magpakailanman. Hallelujah. Hallelujah. O hallelujah. Glory to you, Jesus. Hallelujah. Purihin po ang ating Panginoon. Muli, isang mapagpalang umaga po. At ibinibigay ko na po kay Pastor Bong para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Purihin po ang Panginoon. Tunay po mga kapatid, ang pag-ibig ng ating Panginoon ay laging bago bawat umaga. Purihin po ang Diyos. Bago po ang lahat, tayo po muna yumukot manalangin at humingi po ng basbas ng ating Diyos. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, dakilang Diyos, napakabuti ninyo. Wala ho kayong katulad, kayo ang Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga hari. O glory, hallelujah. Ang kapurihan po ay sa inyo, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa umagang ito na pinagkalob niyo po sa amin upang makapag-aral po ng inyong mga salita. Nawa, O Diyos, bigyan niyo nga po kami ng karunungan at kaalaman na nagmumula lamang po sa inyo upang maintindihan po namin ang inyong mensahe sa oras na ito. Gawa ng kaaway, sinasaway namin sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name. Bigyan niyo nga po ako, Panginoon, ng katalinuhan, karunungan, Panginoon, upang ma-deliver ko po ang mensahe ninyo sa umagang ito na naayon po sa inyong kalooban. Ang iyong pangalan lamang po ang maitaas at ang iyong mga salita lamang po ang maihayag sa oras na ito sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen at amen. Purihin po ang Panginoon. Isang mapagpalang umaga po muli. Ako po si Pastor Bong ng BFC Ajman. Tayo po ay mag-aaral po ngayon ng salita ng Diyos. Dahil po napapanahon na po, December 29 na po ngayon, napapanahon na po sa mga karamihan po sa mga tao na magkaroon at maglista na po ng kanilang mga New Year's resolution. Diba po? Nagiging uso na naman po yung New Year's resolution. Yung pagtatakda po kasi ng mga plano o layunin para sa pagpapabuti po ng ating sarili, bawat taon ay alam naman po natin ito ay personal process po yung pagkakaroon po ng New Year's resolution. Bagaman ang mga resulta po nito ay hindi po natin ibinabahagi or hindi po natin i-share. Kasi minsan po hindi naman po nagagawa at hindi naman po natutupad. Maraming beses po nagsiset po tayo ng mga goals, ng plans. Let's say lamang po yung maglilinis ako ng bahay. Di ba po? Or sabihin na po natin mas malapit sa katotohanan yung laging ginagawa po ng mga tao. Next year, magiging disiplinado na ako sa buhay ko, sa pagkain, sa pagkilos. Lahat po, nakaplano po talaga yon para sa pagpapabuti po ng sarili.
Ang problema po kapag tayo po ay merong mga New Year's resolution at alam po natin na minsan po ang ginagawa po natin, sinasabi po natin ito sa ating kaparehas, sa ating mga asawa kung tayo meron man o mga kaibigan. So ang nangyayari po kasi kapag sa New Year's resolution ay meron po tayong parang pananagutan po. Paano pong pananagutan? Kasi po, ang mata po ng mga kasama natin ay nakatingin po sa atin. Akala ko ba ganito? Akala ko ba ganon? Akala ko ba gagawin mo na to? Akala ko ba ay tutuparin mo na ito? Di ba po? May mga instances pa nga po pag sa New Year's resolution ay anong gagawin po? Tatamarin po tayo. Di ba po? Nagiging ningaskugon po yung iba. Magaling lang po sa umpisa. Naumpisahan na pero hindi kayang tapusin. Ang mga dahilan po nila ay may bukas pa naman, mamaya na lang, mahaba pa naman yung panahon, until such time na hindi na po ito nangyayari o nagagawa. Ang pagkakaroon po ng kasama o kapareha, minsan po na nakakaalam po ng ating New Year's resolution, minsan po ito ay magiging isang pagpapala o isang sumpa o isang curse. Yun po sinabi ko kanina, nagiging pagpapala po siya kasi nga po may nagmo-monitor po sa atin. Nagiging curse po siya kasi po araw-araw tayong i-remind nito. Pero mga kapatid, kapag ang kasama po natin sa ating New Year's resolution, sa pagtupad ng ating New Year's resolution, ay ang Panginoong Jesus, ang atyak po mga kapatid, ang mga ito ay matutupad. Ang pakikipag-usap sa Panginoon tungkol po sa isang layunin ay magbibigay sa atin ng kapayapaan ng isip at pagkakataong humingi ng karunungan. Kung ano yung plano ay para sa ating pinakamahusay na interes o para po sa ibang interes. At pangalawa po, nagkakaroon po tayo ng patnubay, guidance from the Lord kung paano maabot ang mga layuning ito. Kaya naman po, makipagbukasan po tayo sa Kawikaan 16, Kawikaan 16:3. Kawikaan 16:3. Sabi po dito, ipagkatiwala mo sa Panginoon ang lahat ng iyong gagawin at magtatagumpay ka. Amen. Amen po. Sa ating New Year's resolution, kasi po, pag New Year's resolution po, kasi parang gasgas na po talaga siya. It is a promise to ourselves na gagawin natin ito. Pero kapag nag-promise po tayo sa ating sarili, at the same time, ang witness po natin sa promise na ito ay ang Panginoon. Tiyak mga kapatid, kaya po nating humingi ng guidance sa Panginoon at kaya po nating humingi ng karunungan. So dahil po nasabi po natin ito, ano po ba yung mga bagay-bagay na kailangan po natin o pwede po nating matutukan sa darating na taong ito? Pansinin po natin ang mga talata na ating pag-aaralan ngayong umaga. At magkakaroon po tayo ng kapayapaan na alam natin na ang Diyos ay kikilos ayon sa kanyang kalooban na matupad ang ating mga plano o ang ating mga goals, set goals. Tulungan tayo ng Panginoon na maisakatuparan ito. Una po, pray for guidance. Manalangin po para sa patnubay. Kung bubuksan po natin ang ating banal na aklat sa Santiago 1:5, sa Santiago 1:5, ang sabi po dito, kung mayroon mang nagkukulang sa inyo ng karunungan, humingi siya sa Diyos at ibibigay ito sa Kanya ng walang pagmamaramot at panunumbat. Amen po. So makikita po natin dito na yung karunungan po ang karunungan po dito na ibig sabihin po ng Apostol Santiago ay kakayanan na gumawa ng matalinong desisyon sa panahon na mahirap ang sitwasyon po natin. Ito ay hindi lamang po simpleng kaalaman. Kung kailangan natin ng karunungan, pwede nating ipanalangin sa Panginoon at tunay na isusupply ito ng Panginoon
paano po niya isusupply? Generously. Ganon po ang Panginoon. Amen po. Sa ating mga Kristiyano, hindi po kasi sa ating mga Kristiyano po, hindi po kasi kailangan na tayo po ay nangangapa sa dilim, na umaasang makakatagpo ng mga kasagutan lamang doon. Yung parang walang katiyakan, nangangapa lang po tayo. Maari po tayo nating hilingin ito sa Panginoon. Maari pong humingi tayo ng karunungan ng Diyos na gabayan ng ating mga plano o goals. Alam naman po natin mga kapatid na lagi po tayong sinasagot ng Panginoon. Lagi pong merong katugunan ang Panginoon sa ating mga panalangin. Kaya kailangan nating lumapit sa Kanya. Amen po. Sa karunungan po, sa wisdom po, meron po 3 characteristics ang dapat nating intindihin o tingnan. Una po, ang karunungan na kailangan natin ay dapat po ito ay practical. Number 2 po, ito po ay dapat banal. At number 3 po, ito po ay dapat na Christ-like. Katulad po ng Panginoong Jesus. Paano po ba ito? Practical, ibig sabihin po yung pang-araw-araw. Kung paano po natin dapat i-tackle yung sitwasyon, ganun po ang dapat natin gawin sa patnubay po ng Panginoon. Lalo-lalo na po sa decision making sa everyday nating practical life. Number 2 po, ito ay banal. Mga kapatid, God's wisdom goes beyond common sense. Yung wisdom, yung karunungan ng Panginoon goes beyond common sense. God's wisdom, mga kapatid, begins with respect sa Kanya, leads us to follow His direction, and increase our ability to tell the right from wrong. Yun po yung meron na po tayong parang may kumakalabit na po sa atin na, kapatid, ito yung tama, ito yung mali, wag yan. Diba po, may conviction na po tayo sa Panginoon. Number 3 po, Christ-like. Ano po ba ibig sabihin ng Christ-like? Kapag tayo ay humihingi ng karunungan sa Diyos, para na rin po tayong humihingi sa Diyos na maging katulad tayo ni Kristo. Dahil ayon nga po sa Biblia, ang Panginoon ang karunungan ng Diyos. Amen po. Number 2 po, kailangan po nating maging modelo. Kung tayo po ay humihingi ng guidance sa Panginoon, number 2 po, we have to be a model. We have to be a role model. Paano po ito? Tingnan po natin sa Tito 2:7. Pag nakita po natin sa Tito 2:7, ang sabi po dito, magpakita ka ng mabuting halimbawa sa lahat ng bagay. Maging tapat at taos-puso sa iyong pagtuturo. Dito po, hinimok po ni Apostol Pablo si Tito na maging mabuting halimbawa sa mga nakapaligid sa kanya upang makita ng iba ang kanyang mabubuting gawa at tularan siya. Ang buhay ni Tito ay magbibigay ng mas malaking epekto sa kanyang mga salita. Dito po, yung action speaks louder than words. Ang buhay dito po, kung gusto po nating kumilos ang isang tao sa isang tiyak na paraan, siguraduhin natin na tayo mismo ang namumuhay sa ganong paraan. Lalong-lalo na po sa mga pastor, mga church leader, mga ministry heads, sa mga Bible study leaders, mga kapatid, we have to practice what we preach. Practice what we preach para maging modelo po tayo sa ating mga nasasakupan, sa ating mga kapatiran. Pagkatapos ay magkaroon ka ng karapatang marinig ang iyong buhay at magpapatibay sa iyong itinuturo. Kung makikita rin po natin sa unang Pedro 5:3, sabi po sa unang Pedro 5:3, unang Pedro 5:3, huwag kayong maghari-harian sa mga mananampalatayang ipinagkatiwala sa inyo upang alagaan. Huwag kayong maghari-harian sa mga mananampalatayang ipinagkatiwala sa inyo upang alagaan. Huwag kayong maghari-harian sa mga mananampalatayang ipinagkatiwala sa inyo upang alagaan. Huwag kayong maghari-harian sa mga mananampalatayang ipinagkatiwala sa inyo upang alagaan.
kung maging halimbawa kayo sa kanila, kundi maging halimbawa kayo sa kanila. Mga kapatid, dito po minsan tayo po ay nagkukulang. We don't practice what we preach. Ang isa pong pagiging isang modelo po ay hindi lamang po yung gumagawa tayo ng magagandang bagay, kundi ipakita po natin sa ating mga nasasakupan, ipakita po natin sa ating mga kapatiran na we are living Christ-like, na namumuhay tayo ng katulad po ng Panginoong Hesus. Mahirap, pero po ang sabi po dito, kung ipagkakatiwala natin sa Panginoon lahat, tiyak mga kapatid, tayo po ay magtatagumpay. Amen po. Sa pangatlo po, huwag mawalan ng pag-asa sa mga kabiguan. Huwag po natin gawing hadlang yung kabiguan, mga kapatid. Huwag po natin gawing hindrance o huwag po natin gawing kurtina na nasa gitna natin yung isang kabiguan sa buhay. Tulad po, sabi po nga po sa Josue 1:9, sabi po sa Josue 1:9, alalahanin mo palagi ang bilin ko sa iyo. Magpakatatag ka at magpakatapang. Huwag kang matakot o kaya manghina dahil ako, ang Panginoon na iyong Diyos, ay sa iyo kahit saan ka pumaroon. Mga kapatid, hindi naman po lingid sa bawat isa na tayo po ay nakakaranas ng kabiguan. And it is very evident po sa ating mga Christians na sumusunod po sa ating Panginoon. Hindi po kasi kagaanan yung mamuhay bilang isang Kristiyano. Amen po. Tayo po ay namumuhay ng may kabigatan, pero kasama natin ang Diyos. Kaya po, yung kabigatan na yon ay nawawala po sa atin. Kahit po mahirap na sitwasyon, ang mga Kristiyano po ay nakakapagpatuloy dahil po sa biyaya ng Diyos. Kahit po natumba o nadapa, nakakabangon po tayo dahil po sa biyaya ng Diyos. Kahit po tayo mawalan, nakapagpatuloy po tayo at nagkakaroon po muli tayo dahil po sa biyaya ng Diyos. Kaya po ang sabi po dito, huwag matakot o huwag manghina. Huwag gawing dahilan. Minsan po kasi nagiging dahilan po ng iba yung kabiguan nila. Parang sinasabi po ng iba, pinabayaan ako ng Panginoon, hinayaan niya ako maging ganito. Mga kapatid, una't higit sa lahat, tayo po ay minomold ng Panginoon para maging version 3.0 ng buhay po natin. Dahil nga po sa New Year's resolution na yan, kailangan din po natin magpakatapang at huwag po tayong matakot na magpatuloy sa kung ano man po yung gustong pagawa sa atin ng Panginoon. Tulad din po sa ating nabanggit po kanina, na maging halimbawa tayo. Ganon din po yun. Kailangan natin para magkaroon po ng katuparan o ng pagtitibay yung ating New Year's resolution, kailangan po makita po sa atin. Kailangan po makita po sa atin yung ginagawa natin ay ayon po sa plano po natin at ayon po mismo sa plano ng Diyos. Kasi naman po, kahit po tayo ay may plano at hindi naman po ito ang plano ng Diyos para sa atin, ay hindi naman po ito mangyayari. Kasi nga po, mas maganda ang plano ng Diyos sa atin. Alalahanin po natin ito, na we can plan, pero ang plano pa rin po ng Panginoon ang dapat nating sundin. Amen po. Kung makikita rin po natin sa Genesis 28:15, sabi po dito, alalahanin mo palagi na kasama mo ako at iingatan kita kahit saan ka pumunta. Amen.
Pababalikin kita sa lupaing ito at hindi kita pababayaan hanggang sa matupad ko ang aking ipinangako sa iyo. Huwag mawalan ng pag-asa sa kabiguan. Amen po. Sabi po, mayroon pong promise ang Panginoon dito. Ano po ang promise ng Diyos? Hindi kita pababayaan hanggang sa matupad ko ang aking ipinangako sa iyo. Oh, hallelujah. Purihin po ang Diyos. Mga kapatid, sa ating mga New Year's resolution, make it to a point, mga kapatid, na ang ating mga New Year's resolution ay nakabase po sa salita ng Panginoon. Nakabase po sa Biblia. Nakabase po sa kung ano po yung gustong ipagawa sa atin ng Diyos. Marami po kasing mga New Year's resolution na pansarili po na wala namang gain. Wala namang gain kasi puro makamundo. Maraming New Year's resolution po na instead na papalapit sa Panginoon, ito po ay nagiging papalayo sa Diyos. Alalahanin po natin na bilang isang Kristiyano, lahat po ng ating mga plans o ating mga set goals ay ultimately papunta po sa Panginoon. Yung set goals po natin o plans natin, ang ending po dapat nun ay para po mapapurihan, mabigyan ng kaluwalhatian ang Panginoon. Sabi nga po sa Filipos 3:13 hanggang 15, Filipos 3:13 hanggang 15, mga kapatid, hindi ko sinasabing na abot ko na ang ganap na buhay. Ngunit ito ang ginagawa ko ngayon, kinakalimutan ko na ang nakaraan at pinagsisikapan kong makamtan ang nasa hinaharap. Ito po sa Apostol Pablo, mga kapatid, ang sabi po niya dito, hindi naman daw po niya na naabot yung ganap na buhay, ngunit mga kapatid, ano pong ginagawa niya? Kinakalimutan na niya ang nakaraan at pinagsisikapan kung makamtan ang nasa hinaharap. Mga kapatid, ganun po ang New Year's resolution dapat natin. Lahat ng pangit, lahat ng hindi maganda, lahat ng hindi Christ-like, kailangan po nating iwan. Kailangan po nating iwan ito sa past. Huwag po natin dalhin sa hinaharap. Dahil po ang hinaharap po natin, dapat ang goal natin, ano po ulit? To be Christ-like. Na mapapurihan natin ang Diyos at bigyan po ng kaluguran. Patuloy po natin. Tulad ng isang manlalaro, nagpapatuloy ako hanggang makamtan ko ang gantimpala na walang iba kundi ang pagtawag sa akin ng Diyos na makapamuhay sa langit sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Tayong malalago na sa pananampalataya ay magkaroon sana ng ganitong kaisipan, pero kung hindi ganito ang pag-iisip nyo, ipapaunawa ito sa inyo ng Diyos. Amen. Napakaganda pong mensahe ito ng Diyos sa atin. Para po tayong manlalaro. Nagpapatuloy hanggang makamtan po natin ang gantimpala na walang iba, kundi ang pagtawag sa atin ng Diyos na makapamuhay sa langit sa pamamagitan ni Kristo Jesus. It is a challenge to us Christians, lalo na po sa mga matatagal na pong mga Kristiyano, na magkaroon po ng ganong kaisipan. Patuloy po tayo hanggang sa makamit po natin yung gantimpala ng Diyos. Yung pagtawag sa atin ng Diyos na makapamuhay po sa langit. Pero mga kapatid, ang sabi rin po dito, kung hindi ganito ang pag-iisip natin, ipapanunawa ito sa atin ng Diyos. Amen po. Glory to Jesus. Hallelujah. Tunay mga kapatid, gagawa po talaga ang Panginoon ng paraan para po tayo ay makaunawa. Kung titingin po natin sa Lamentation, Panaghoy 3, 22 hanggang 23, dito na po ako magtatapos. Paano po ba natin nasabi
na yung ating mga set goals o plans for 2024 ay magtatagumpay dahil po sa pag-ibig ng Diyos sa atin, dahil po sa promise ng Diyos sa atin. Sabi po dito, ang pag-ibig at awa ng Panginoon ay walang katapusan. Iyan ang dahilan kung bakit hindi tayo lubusang nalipol. Araw-araw ay pinapakita niya ang kanyang habag, dakila ang katapatan ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Sa English po, sabi po dito, because of the Lord's great love, we are not consumed, for His compassions never fail. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Hallelujah. 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 Ito'y laging sagana bawat umaga. They are new every morning. Yun po dapat po ang ating isipin. Hindi po yung okay lang po sa isang taon, pero much better po ang resolution po natin ay maging araw-araw. To become a better person, to become a Christ follower, and to be like Christ. Maging katulad ng Panginoon sa lahat ng bagay. Purihin ang Panginoon, mapagpalang umaga po sa bawat isa. Tayo po muli ay yumukot manalangin. Hallelujah. Hallelujah. Tunay Panginoon, salamat po sa inyong mensahe sa amin sa umagang ito. Salamat Panginoon at kami po inyong tinuturuan, kami po ay inyong pinapaalalahanan Panginoon sa mga pag-set po ng goals. Tunay o Diyos na kayo lamang po ang nakakaalam ng katuparan po ng mga goals na ito. Turuan niyo nga po kami maging modelo, Panginoon, sa aming actions, sa aming words, bilang isang Kristiyano, O Diyos. Tulungan niyo nga po kami, O Diyos, bigyan niyo po kami ng katapangan, Panginoon, upang itakel, Panginoon, ang lahat ng ito. We pray, O God, na bigyan niyo po kami ng karunungan, ng kaalaman, para maging Christ-like po kami. Lahat po ng desisyon namin ay naaayon po sa inyo, O Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We pray, Panginoon, sa oras na ito sa mga kapatid po namin na naghahanda na po papuntang trabaho. Iba yung pag-iingat, Panginoon, ang ipagkaloob niyo nga po sa Kanya. At sa mga kapatid po namin na nasa bahay, kayo po, Panginoon, ang gumabay sa kanila. Tulungan niyo po sila sa pang-araw-araw nilang mga gawain, O Diyos. Purihin ang inyong dakilang pangalan, O God. Great is thy faithfulness, O God. Dakila ang inyong katapatan, O Diyos. Hallelujah. 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 Nawa, O Diyos, ang mga mensahe ninyo sa umagang ito ay tumimo po sa aming mga puso't isipan at madala po namin ito, Panginoon, sa aming paglalakbay, sa aming journey ngayong umagang ito. Samahan niyo nga po kami all throughout, Panginoon, at kayo lamang po ang may taas, ang iyong salita lamang po ang maihayag sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen and amen. So, purihin po ang Panginoon. To God be all the glory po.